Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay BOM or Book of Meme. Ngayon pong May 10 taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si BOM, kung saan ay mapapansin po natin dito na meron po siyang isang descending triangle pattern dito, kung saan ay nakaranas po siya ng breakout sa upper portion nitong ilang mga nakalipas na araw lamang. Kaya yan, nag-umpisa po siyang umangat pero siya po ay nagkaroon ng struggle sa isang resistance line po natin dito at nagkaroon po siya ng bahagyang retracement. Kaya meron po tayong nabuo rito sa ibaba, sa kanyang ibaba na isang trend support line. Yan po yung kulay red na linya. At sa kasalukuyan, ang presyo po nito ngayon ay mukhang nagpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap. At ayan po siya, si Book of Meme. Pasok po siya sa top 10 rankings ng ating mga top meme coins dito by market cap. Kaya sinusundan lamang po niya itong si Bonk. At dito naman po sa kanyang ilalim ay si Mew or Cats in a Dog's World. Ang kanyang performance naman po ngayon ay maganda naman po sapagkat green yung kanyang performance nitong nakalipas na 24 oras at saka 7 days o nakalipas na 7 araw. Ang kanyang naging paglago nitong nakalipas na 24 oras ay 7.27% at yan, nananatiling malaki pa rin po ang kanyang gain dito sa nakalipas na 7 araw, kung saan ay umaabot po ng 20.95%. At ayan, ang kanyang market cap at saka trading volume ay positive na rin po or umangat na rin po ang mga ito. Ang kanyang market cap ay umangat ng 7.07% at ang kanyang trading volume ay 25.87%. Kaya ayan, nararamdaman po natin yan dito sa kanyang nakalipas na mga kanyang mga price action dito sa kahapon. Ayan, nung nagkaroon po siya ng rejection dito sa ating dalawang support line na ito. Tumalbog po siya at yan, mukhang nagkaroon siya ng buwelo at mukhang ito na po ay aakyat para patamaan ang sunod na major resistance line natin dito na 0.013271, kung saan ay ang first or unang target natin po dito. Check naman po natin ang kanilang official X account kung meron po silang bagong tweet rito or announcement na posibleng makaapekto sa presyo ngayon nitong si BOM. Yan, last 13 hours. Good morning friends. Ayan, isa pong pagbati ng magandang umaga, pero ayan, hapon na po dito sa atin. Ayan, nagbabasa po siya. Yan po si BOM. Isa na rin po palang palaka itong si BOM. Ayan, kamukha niya si Pepe. More. Ayan, those are rookie numbers. Ayan, last 13 hours. Friends LFG. Ayan, halos ganito na rin yung mga tweet or post na ating makikita kay Pepe. Ayan, wala silang pagkakaiba. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame itong si BOM. At ayan, yung aking analysis po rito ay meron po tayong isang descending triangle pattern dito. At kung ito po ay nagkaroon ng breakout, kung saan ay dito nga naganap yung breakout niya. Yan, lumabas na po siya dito sa ibabaw ng descending triangle pattern natin dito noong mga May 3. Yan, nagkaroon siya ng breakout. At dulot po ng breakout na yan ay inaasahan po natin na aakyat siya yan, sa pinakamataas na presyo na ito po yung pinakamataas or ultimate price target natin dito na pwedeng akyatin dulot po ng breakout niya rito, ang 0.024860, at hindi pa rin po yan nagbabago. Valid target pa rin po yan base sa aking analysis dito.
Pero syempre, bago po niya marating ang ating pinaka-ultimate price target na ito, ay kailangan po muna niyang basagin or lampasan yung mga resistance line natin dito. At syempre, ito yung unang resistance line natin. At pangalawang resistance line naman po natin. Kaya mga price target na rin po natin yan. Kaya dahil dito ay meron po tayong tatlong price target dito. Ito po yung unang price target natin dito, ang 0.013271. Second price target ay ang 0.019447 at ang pangatlong price target natin at ultimate price target natin dito ay ang 0.024860. Yun ay lapit lamang po natin. Ayan, kamakailan lamang nitong mga ilan lamang na nakalipas lamang na araw ay nabuo yung ating trend support line dito sa ibaba. Dulot po yan ang rejection natin dito sa ibaba at pangalawang rejection dito. Kaya may pangalawang rejection lamang po tayo rito. Ngayon ay nakikita ko po rito ay meron naman po tayong bullish signal dito sa ating QQE mode indicator. Mapapansin po natin ang mga sukat ng mga QQE bars natin ay lumalaki. Kaya yan po aking naging basehan kung bakit sinasabi ko kanina na ito ay posibleng magpatuloy sa kanyang pag-akyat at babanggain na po niya yung ating pinaka first target dito na 0.013271. Pero alanganin po tayo kung magagawa niyang basagin ito. Kakailanganin po talaga niya ng isang matinding bullish momentum para mabasag ito. Ngayon ay kung nangyari po rito ay yung nabasag po rito ay yung trend support line na ito, ay ang mangyayari po rito ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate. Sabihin natin ay umangat siya. Ayan, tapos di po niya talaga kinayang basagin yung resistance line natin ito, kaya bumagsak siya. Ngayon ay mauuwi po ito sa isang consolidation or magsa-sideways po siya. Ayan, sakaling nabasag niya ito, ay ayan. Hanggang sa magkaroon tayo ng sapat na momentum, bullish momentum para siya po ulit ay magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero maski nabasag pa rin yung support line natin dito at siya ay nakakaranas ng consolidation dito, ayan, ay mananatiling valid pa rin yung target natin dito, yung pinaka price target natin dito sa itaas na 0.02486. Valid pa rin po yan. Maski nagko-consolidate pa rin po siya, ay meron pa rin po siyang pagtatangka na akyatin ang ating pinaka price target dito na 0.024860. Kaya ayan, maliban na lamang kung meron po tayong mabubuo rito na isang panibagong pattern. Pero hanggang ngayon ay valid pa rin po ang ating ultimate price target dito or price projection na 0.024860. At ayan, pagdating po sa pag-i-spot trading ay ayan, gaya ng sinabi ko kanina, ay meron po akong tatlong nakaabang rito dito na buy pending, sell pending order or take profit po yan. Yan, pangalawa, dito po yung aking pangatlo. Pagdating naman po sa aking buy pending order ay meron po akong nakaabang rito sa presyong 0.007158. Yan, meron po akong nabili rito. Ayan, nabili po ako rito. Pero hindi po ako bumili sa saktong support line kasi nag-entry po ako rito. Nag-umpisa po ako rito kay boom. Ayan. Kaya dito po bumili na po ako kaagad dito. Kaya ngayon ay ayan po yung aking mga sa kasalukuyan, ay ayan po yung aking mga pending buy order at saka pending sell order dito or or take profit. Kaya ayan, sa madaling salita ay patuloy po nating abangan ang galaw nitong si BOM kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Kung dito po siya magkakaroon ng breakout, gaya ng aking sinabi kanina, ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate dito or pagsa-sideways. Pero kung dito po siya nagkaroon ng breakout sa ating major resistance line na ito, ay ayan, magpapatuloy na po siya sa kanyang pag-angat sa presyo at patatamaan po niya, posible po niyang patamaan yung sunod natin na take profit dito or target profit na 0.019447. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Book of Meme or Boom.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.